Iyon ang isang bagay tungkol kay Prabhupada. Alam mo, hindi lang siya basta nagsasalita tungkol sa pagmamahal kay Krishna at pag-alis sa mundong ito, kundi siya mismo ang perpektong halimbawa. Palagi niyang sinasabi na dapat laging umawit ng mga banal na pangalan at siya mismo ay laging umaawit. Sa tingin ko, iyon na mismo ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin. Sapat na iyon upang pagsikapan kong maging mas mabuti kahit kaunti lang. Siya ang perpektong halimbawa ng lahat ng kanyang ipinapangaral. Sa tingin ko, napakahalaga ng mga nagawa ni Prabhupada. Talagang napakalaki. Kahit ikumpara mo siya kay William Shakespeare, ang dami ng mga aklat na kanyang isinulat ay kamangha-mangha, mahirap paniwalaan. Minsan dumaraan siya ng ilang araw na halos walang tulog. Kahit isang malakas at atletikong kabataan ay mahihirapang sabayan ang bilis ng kanyang trabaho. Pero siya, nagawa niya ito sa edad na 70. Si Srila Prabhupada ay nagkaroon na ng kamanghamanghang epekto sa mundo. Walang paraan para sukatin ito. Isang araw na pagtanto ko na lamang, Diyos ko, kamangha-mangha ang taong ito. Gising siya sa magdamag para isalin ang Sanskrit sa Ingles. Naglalagay ng mga paliwanag upang masigurong maiintindihan ito ng lahat. At gayon paman, hindi siya kailanman nagpakita ng pagiging mas mataas sa iba. Lagi niyang taglay ang pagiging simple na parang isang bata. Ang pinakakahanga-hanga ay ang katotohanang nagawa niya ang lahat ng pagsasalin na ito sa loob lamang ng ilang taon. At kahit wala siyang anumang material na yaman, maliban sa sarili niyang kamalayan kay Krishna, napalapit niya ang libu-libong deboto na itaguyod ang kilusan at pinatakbo ito ng napakatibay na nagpapatuloy pa rin kahit matapos siyang lumisan. Sa katunayan, patuloy itong lumalago sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Magpapatuloy ito ng magpapatuloy mula sa kaalamang binigay niya. Wala itong ibang direksyon kundi ang patuloy na paglago. Habang mas maraming tao ang nagiging espiritual, mas mauunawaan nila ang lalim na mga itinuro ni Prabhupada kung gaano karami ang kanyang naibigay. Isa sa pinakadakilang bagay na napansin ko tungkol kay Prabhupada ay kung paano siya nakikipag-usap sa English at bigla na lang niyang sasabihin ito sa Sanskrit bago muling isasalin sa English. Kitang-kita na tunay niyang nauunawaan ito. Ang kanyang ambag ay napakalaki, lalo na sa larangan ng panitikan, dahil mas inilapit niya ang kataas-taasang persona, si Krishna, sa kamalayan ng mundo. Maraming scholar at manunulat ang may alam sa Bhagavad Gita, ngunit sa intelektual na antas lamang. Kahit na isinulat nila ang sinabi ni Krishna, hindi nila lubusang nauunawaan ang tunay na mensahe. Dapat gawin ito ng may bhakti o pagmamahal na kinakailangan. Iyan ang lihim. Alam mo, si Krishna ay isang tunay na persona, ang Panginoon. At lilitaw siya sa aklat na iyon kapag naroroon ang pagmamahal, ang bhakti. Hindi mo maintindihan ang kahit na anong bagay tungkol sa Diyos kung hindi mo siya minamahal. Ang mga malalaking scholar na tinatawag na Vedic, hindi naman talaga nila minamahal si Krishna. Kaya hindi nila siya lubos na nauunawaan at maibabahagi sa atin. Ngunit iba si Prabhupada. Talagang naapektuhan ni Prabhupada ang mundo sa isang ganap na paraan. Ang ibinigay niya sa atin ay ang pinakamataas na panitikan, ang pinakamataas na kaalaman. Wala nang mas tataas pa rito.
Sabi ni George Harrison, chant and be happy. Sa palagay ko, hindi na kailangang maging formal na alagad o disciple ko si George. Dahil higit pa siya sa isang alagad. Siya ay tunay na anak ni Hari. May malasakit siya sa aking kilusan at ipinapaabot ko sa kanya ang aking buong pagpapala. Mula sa liham ni Srila Prabhupada, April 12, 1970. Haribol.